Si Lloyd ay isang ulila na inampon ng pinakamalakas na rank na salamangkero at naging isang adventurer. Ngunit tinanggal siya ng kanyang party dahil itinuturing siyang isang walang kwentang support mage. Ang hindi alam ng lahat, maliban sa kanyang guro, ay siya pala ang napiling bayani na nakatakdang pumatay sa Demon King. Pero hindi pa tapos ang mundo sa pagyurak sa kanya at hindi rin tapos ang kapalaran na may mga maaanghang na sorpresa pang inihanda. Ibalik natin ang oras. Noong panahong sinusubuan pa si Lloyd ng karunungan ng kanyang guro, isang mainit, malamig at lasinggerang halimaw na ang pangalan ay Merlin. Isa siyang rank adventurer na may katawan ng diyosa at emosyonal na katatagan ng isang raccoon na may hangover. Inampun niya si Lloyd matapos lipulin ng Demon Lord Blitzkrieg ang buong nayon nito tulad ng isang pusang kalye na may healing potential. Ang una niyang aral, gumawa ka ng apoy. O magutom ka. Kaya sinubukan ng batang gago. At sinubukan pa ng paulit-ulit. Hanggang sa wakas, may baliw na kislap ng tuwa sa kanyang mata, nakalikha siya ng maliit na bolang apoy. Excited siyang tumakbo para ipakita sa kanyang sexing guro. Tiningnan ito ni Merlin, sinimangutan, at hinipan na parang kandila sa birthday cake na may label na, ang pangit mo. Tapos sinunog siya gamit ang totoong fireball. Para lang ipamukha sa kanya. Pero si Lloyd, ngumiti pa rin sa gitna ng paso, parang tanga na akala'y papuri ang sakit. Water magic. Ganon din ang eksena. Nakasagwan siya ng manipis na agos ng tubig. Si Merlin naman, sumagot ng buong Niagara Falls at nilunod siya roon. Ganyan siya magturo, puro kahiyan, sarcasm, at paminsan-minsang near-death experience. At huwag mo nang itanong ang tungkol sa insidenteng yelo. Kawawang gago, sinubukang ipahanga si Merlin sa pamamagitan ng isang ice sculpture ng maluwalhating dibdib nito. Pinabuhay ni Merlin ang rebulto at niyakap siya hanggang halos mamatay sa lamig bago ito durugin parang walang kwenta sa baybulong. Masado ka pa ring inosente. Walang finesse. Pero ang maliit na masokista. Tumango lang na parang asong sunod-sunuran. Opo, master. Dagdagan pa po ang pambubugbog. Lumipas ang mga araw. Mula sa simpleng healing practice, napunta siya sa pagpapabunga ng mga puno gamit ang mahika. Tree revival. Easy. Gumagaling si Lloyd. Pero si Merlin, walang pakialam. Hindi siya impressed hanggat hindi mo kayang buhayin ang patay na may paring sa mata. Isang gabi, habang lumalaklak ng alak, nakayuko si Merlin sa sinaunang aklat, mga matay puno ng alaala ng trauma. Doon dumating si Lloyd, parang golden retriever na gusto lang itanong kung anong ulam. Tapos nangyari na. Hinawakan ng ingot ang libro. At bigla niyang na-upload ang buong aklat sa utak niya, parang sinaksakan ng ifesilo ang batok niya. Nag-short circuit ang katawan niya. Umikot ang mga mata. Bagsak siya sa sahig, nangingisay parang nakapanood ng sobrang daming Rule 34. Nabaliw si Merlin. Yung librong yon pala, may ancient magic, isang sining na nawala na sa pagdaan ng daan-daang taon. At ang tanga-tangang white mage na to, na-download lang ng hindi man lang namamalayan. Gabing yon, palihim na pumasok si Merlin sa kwarto niya, parang manyakis na necromancer. Hinalikan niya sa noo si Lloyd, hindi dahil sa lambing, kundi para isil ang mapanganib na kaalaman sa loob ng bungo niya. Dahil may nawala na sa kanya noon. Isang bayani na masyadong umasa sa lakas. Hindi niya hahayaang maging ganon si Lloyd. Gagawin niya itong isang white mage. Support lang. Walang harapang bangis. Walang gloria. Puro healing. Pang background lang. Parang kulang pa ang gaslighting at araw-araw na pagkalunod, isang araw tinakpan ni Merlin ang mga mata niya, kinaladkad siya sa gubat na punang halimaw, binigyan ng kutsilyo, at sabi, "Buhay ka dapat pagbalik." Isang linggo. Tapos umalis na lang. Walang mapa. Walang pagkain. Puro magic at trauma lang. Wala pa siyang isang minuto, sinalubong agad ng halimaw. Tumakbo si Lloyd na parang may apoy ang puwet, umakyat sa puno para di maging adobo. Hindi man lang kumamot ng balat ang support magic niya. Kaya tumakbo siya, natural para sa white mage. Gamit ang magic, naghahanap siya ng makakain. Pampabilis. Pang-sense ng kalaban. Parang si Beer Irredales na may healing staff. Kahit nung sinubukan siyang i-date ng halimaw na gagamba, halos hindi siya nakaligtas, salamat sa speed buff sa legs niya na parang anime addict. Pagkalipas ng isang linggo ng gutom, pagod, at iyak sa gabi, nakabalik siya. Bagsak sa pintuan, parang lasing. Lumipas ang panahon. Teenager na si Lloyd. Mas marami ng libido kaysa talino. Isang araw, nakakita siya ng magazine, mga syudad, chicks, at adventure na walang kasamang pagkalunod sa umaga. Nabaliw siya. Gabi-gabi siyang nag-empeke, iniwan ng sulat tapos umalis. Pagkagising ni Merlin, nakita niyang wala si Lloyd. Napabuntong hininga lang. Great. Emo face na ng anak kong makulit. Samantala, nasa syudad si Lloyd, tumutulo laway sa pagkain, ginagastos lahat sa street food, at nakatitig sa mga poster. Wala siyang pera. Walang tirahan. Pero nakangiti pa rin. Parang tuta. Doon siya binato ng tadhana, literal, ng adventure recruitment poster. Sumali siya sa party. Unang mission, Cyclops. Higante. Pangit. Isang mata. Leader nila, si Alan. Yeah. Pakul. Lahat ng kasama. Pambida props lang. Habang naglalaban si Lloyd bilang masunuring healer, nagcast ng buffs. Walang pumansin. White mage. Tinamahan ng archer ang mata ng Cyclops. Nag-block ang tank. Nakabind ang mage. Tapos si Alan, yung attention-hogging macho, pinatay ang Cyclops. Kinumpleto ang glory-hogging. Nag-cheer ang tao. Kumanta ang bard. Inuman, babae, ginto kay Alan lahat. Si Lloyd, barya lang. Wala siyang reklamo. Ngumiti lang. Yumuko. Umatras mula sa selebrasyon. Inalok siya ng inumin ni Alan. Tumanggi siya. At ayun, balik sa pagiging useless. Wala silang pake. Placeholder lang siya. Kahit sinong white mage, pwede. Sa dilim, sinusundan siya ng tauhan ni Merlin. May updates.
Wala daw siya dapat ipag-alala. Basta huwag lang magyabang si Lloyd. Pero nang nabanggit ang nakaraan niya, napatingin si Merlin. Noon, may bayani siyang minahal. Namatay ito gamit ang ancient magic para buhayin ang isang bayan. Pangako niya, wala nang susunod na ganoon. Hindi dapat maging chosen one si Lloyd. Dapat ligtas lang siya. Lalong sumikat si Allen pero humirap ang mga quest. Sa susunod, pinapunta sila sa border para pumatay ng golems. Ginamit ni Lloyd ang magic para mahanap ang lokasyon. Pumasok sila sa kuweba. Malalakas ang golems pero ang tunay na problema, may summoner na may magic stone. Sinabi ni Lloyd sa archer, shoot mo yon. Isang swerte. Bagsak ang kalaban. Tapos sinabihan niya ang mage, i-teleport ang staff. Tapos, ayos na. Hindi. Nagwala si Allen, hindi daw siya ang bossing. Kahit binalaan siya ni Lloyd na magwawala ang golems pag nawala ang kontrol, sumugod pa rin si Allen. Parang gorilla na may espada at zero ray. Walang choice si Lloyd. Sinagip siya. Uli. Pagkalma ng lahat, lumingon si Allen at nagsabing, Lloyd, alis ka na. Ganun lang. Walang thank you. Walang salamat sa pagsagip. Basta, wala kang silbi. Tinanggap ni Lloyd na parang asong sinipa. Pagalagala siya. Hanap ng bagong party. Walang gustong kumuha sa kanya. White mage lang kasi. Walang dating. Tapos pag-asa. May pink-haired na girl. Desperado sa white mage. Sabi ng receptionist, mababa ang chance. Pero itinuro si Lloyd. Tiningnan siya ng babae. Walang tanong. Hinila ang kamay niya. At doon nagsimula ang susunod na kabanata ng malas, misunderstood, at hindi pinapansin niyang buhay. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, ang mga tunay na adventurer ay nadudumihan ang kanilang mga kamay. Ang pink-haired na si Yui at ang kanyang gang ng hotshots rank freaks ay na-corner sa isang bandidong boss. Habang naghahanda silang wakasan siya, hinila ng mamantika na manloloko ang kanyang lihim na galaw na parang isang kontrabida sa huling minutong hentai at nagpatawag ng isang malaking batong golem. Ang naglalakad na malaking bato na ito ay immune sa mga pangunahing spell at tumawa ng mga araw tulad ng kagat ng lamok. Naturally, si Yui, matigas ang labanan, baliw sa talim, at makapalang hita ang pumasok para hawakan ito. Ang kanyang espada ay dumaong ng kulog at nag-iwan ng gasgas. Isang single. Damn. Scratch. Siya ay tumalikod na parang isang parkour stripper at sumigaw para sa mga buffs. Ngunit ang kanilang puting salamangkero, si Kurum, ay natigil sa isang nakakadepress na pagkataranta na nagtagal upang mag-react. Sa wakas ay nakayanan niya ang isang spell bago silang lahat natapakan ng golem curve. Bahagya. Nanalo sila. Ngunit ito ay isang guwang na tagumpay. Nasira si Kurum pagkatapos, humihingi ng paumanhin para sa pag-zoning sa kalagitnaan ng labanan. Pero alam ni Yui, ang batang babae ay hindi lamang pagod siya ay namamatay sa loob. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Sylvie ay may sakit at si Kurum ay parehong nag-alaga at nakikipagsapalaran tulad ng isang masochistic na madre. Kaya nagpa siya si Kurum, umalis siya sa party, epektibo kaagad. Ang kupunan ay ngayon ay walang suporta at ganap na sira. Lumipas ang 3 araw. Wala pa ring kapalit. Walang support mage. Walang pag-asa. Ang kupunan ay nangangailangan ng isang tao kahit sino upang punan ang nakanganga na butas ng suporta na naiwan ni Kurum. Ang trabaho ay arang. Masyadong mapanganib na subukang hubot-hubad. Ngunit kahit na ang mga freelancer ay tumanggi. At pagkatapos dumating ang kaligtasan. Hindi ang banal na uri ang masakit na karaniwan, medyo nalulumbay na uri. Lloyd. Nakatayo siya sa paligid na walang trabaho tulad ng walang trabahong daga nang makita siya ni Yui at hinawakan siya na parang kupon para sa libreng inumin. Nang walang paliwanag, hinila niya siya pabalik sa kanyang base na parang pusang gala na may pulgas. Binuksan ni Yui ang pinto at itinulak si Lloyd sa silid, buong pagmamalaki na iniharap ang basang natira na parang nakakita ng brilyante sa imbornal. Napatingin sa kanya ang team niya. Tumingin siya sa kanila. Ang awkward. Ipinakilala niya ang squad, dakas ang pader ng karne, tumawid sa nakakagulat na mamamana, silika ang walang kapararakan na salamangkero, at ang sarili niya, si Yui, ang prinsesa ng kaguluhan sa labanan. Tapos tumingin ulit siya kay Lloyd. Pangalan mo ulit? Kinalagkad niya ito sa buong bayan at hindi man lang nag-abalang tanungin kung sino siya. Sinabi niya ang kanyang pangalan. Tumango sila. At pagkatapos ay tinanggihan nila siya. Hindi kumbinsido sina Dakas at Cross. Si Yui ay kumikilos sa desperasyon, hindi sa lohika. Hindi mapapalitan si Kurum ng isang mopey white mage na may balabal sa pagtitipid. Iminungkahi nilang kanselahin ang misyon. Pero tumanggi si Yui. Isa itong kahilingan sa rank. Tanging mga top tier na kupunan ang maaaring tumanggap. Sa lahat ng iba pang S at rank na partido sa labas ng bayan, sila ang tanging pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Lloyd. Nakatayo siya sa harap ng isang aktwal na rank party. Ang uri ng mga alamat na nabasa mo habang nakaupo sa isang palayok ng silid. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat. But then naniwala si Yui sa kanya. Hiniling niya sa kanya na subukan man lang. Nagpa siya silang subukan siya. Isang enhancement spell sabay-sabay na i-cast sa buong team. Kahit na ang mga veteranong puting salamangkero ay hindi kayang gawin yon. Tinanong ni Lloyd kung seryoso ba sila. Sila ay. Napabuntong hininga si Lloyd. Ayos lang. Tingnan natin kung may puwang pa ang mundo para sa wash-up na pagtanggi. Inabot niya, tinawag ang kanyang mga tauhan mula sa manipis na hangin tulad ng isang salamangkero sa met at ang silid ay nagyelo. Saan galing yan? Storage magic, sabi niya, kaswal na parang hindi ito bihira. Inihanda nila ang kanilang sarili para sa isang spell. Wala. Walang chant. Walang glow. Pero biglang gumaan ang katawan nila. Mas malakas. Mas matalas. Ibinato ni Yui ang kanyang espada at hinati ang isang puno sa kalahati gamit ang isang love tap.
Hindi isa, hindi dalawa, kundi 5 enhancement spell ang ginawa ni Lloyd sa buong party. Sabay-sabay. Walang chant. Walang lag. Puro magical flexing lang. Nakatayo silang nakatulala. At si Lloyd, humingi siya ng paumanhin sa pagpapakita ng mababang antas na magic. Sinabi niya na naiintindihan na niya ngayon hindi rin siya sapat para sa party na ito. Pagkatapos ay tumalikod at nagsimulang maglakad palayo na parang sugat ang tuta. Nahuli siya ni Yui. Tinanong niya kung saan siya nanggaling. Kaswal niyang ibinagsak ang bomba. Naku, nasa Heroes Party ako. Pinalayas nila ako sa pagiging mahina. Tumama ang panga ni Silica sa sahig. Maaari siyang mag-cast ng 5 stack buffs ng tahimik at tinanggihan pa rin. Anong uri ng baluktot na power scaling hellhole ang pinagapang niya palabas? Gustong sumigaw ni Cross. Kung mahina ang taong ito, ano ang ginawa sa kanila? Sinubukan ni Lloyd na ibahin ang usapan. Bakit hindi ibalik ang iyong support mage? Paliwanag ni Yui. Si Kurum ay may kapatid na babae, si Sylvie. May sakit ang dalaga, unti-unting nagiging magic stone ang kanyang katawan. Isang terminal na kondisyon na dulot ng matinding mahiwagang pagkakalantad. Naningkit ang mga mata ni Lloyd. Magic stone? Sinabi sa kanya ng kanyang amo ang tungkol doon. Hiniling niya na dalhin siya sa kanya. Dinala nila siya sa bahay ni Kurum. Binuksan ni Kurum ang pinto, lumubog ang mga mata, naubos ang espiritu. Hindi nag-abala si Lloyd sa mga pleasantries. Nagtanong siya tungkol sa mga sintomas ni Sylvie. Nagpa siya si Kurum na ipakita sa kanya sa halip. Pumasok sila sa kwarto ni Sylvie at halos mabulunan siya ng mana. Malicious, ligaw, pabago-bago. Nakahiga si Sylvie sa kama, natatakpan ng kumikinang na kristal ang mga paa. Ang kanyang katawan ay tumitigas, unti-unti. Ang magic na umaamok sa loob niya ay ginagawa siyang estatwa. Humakbang si Lloyd. Kaya kong ayusin ito. Mapait na tumawa si Kurum. Kahit na ang pinakamahusay na mga salamangkero sa pagbawi ay nabigo. Hindi siya kumibo. Siya ay tinaga ng high purity magic stone, tama ba? Natigilan si Kurum. Paano? Cave job. High mana density. Sugat sa bewang niya. Kinumpirma niya. Tumango siya. Magbabaligtad ako. Sipsipin ang mahika. Pagkatapos ay pagalingin siya. Inilagay ni Yui ang isang kamay sa balikat ni Kurum. Magtiwala ka sa kanya. Nag-alinlangan si Kurum sa katumabi. Madilim na kumikinang ang mga tauhan ni Lloyd. Walang flashy chants. Walang banal na liwanag. Hilaw lang, overwhelming skill. Una ay dumating ang reversed magic amplification, isang spell na sumisipsip sa halip na ibinubuga. Uminom siya sa kanyang berserk mana na parang isang mahiwagang espongha. Pagkatapos ay dumating ang heal. Ngunit hindi ang heal spell ng iyong lola, ito ay hindi mahusay, brutal, at napakabagal. Ngunit sinunog nito ang labis na mahika habang pinagsasama-sama ang laman. Napabuntong hininga ang kwarto. 2 spells pinagsama-sama. Pasadyang ginawa. Pinapanatili ng sabay-sabay. Bumulong si Yui, is this impressive? Bumulong pabalik si Kurum, imposible. At pagkatapos ay nangyari ito. Nanginginig ang mga paa ni Sylvie. At bumalik sa laman. Napabuntong hininga si Sylvie, ang kanyang unang buong hininga sa mga araw. Tumigil na ang malakristal na sumpa. Walang sakit. Walang nakakasakal mana. Basta init. Napaluhod si Kurum, nanginginig. Inabot niya, hinawakan ang balat ng kanyang kapatid. Mainit. Malambot. Buhay. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata habang yakap-yakap niya si Sylvie na parang naghihinalong babae na umaagaw sa kaligtasan. At si Lloyd? Nakatayo lang siya doon na parang martes. Dahil para sa kanya, ito ay bumalik sa party base, naghari ang katahimikan. Nag-cross arm si Yui at tinitigan si Lloyd na may ekspresyon na namagitan sa pagkamangha at galit na galit. Nababaliw ka, sabi niya. Alam ko, bulong ni Lloyd. Hire ka rin. Halos maibuga ni Cross ang kanyang tsaa. Tumango lang si Silica, deadpan. Mga figure. Dakas, para sa isang beses, ay walang pagtutol. And like that, ang trash mage na walang gusto ay biglang naging backbone ng isang rank party. Ang pinakamahina na pagtanggi ay nalampasan lamang ang lahat ng masasamang salamangkero ng suporta sa kontinente. Ngumiti ng malapad si Yui. Hindi ko alam kung anong tanga ang nagpalaya sa iyo sa party ng hero pero inabot lang nila sa amin ang isang damnuk in robe. Tumingin si Lloyd sa lupa. Hindi pa rin siya nakaramdam ng karapat-dapat. Pero sa unang pagkakataon may gusto sa kanya. May pumili sa kanya. And damn kung hindi yon parang level up sa kanyang puso. Ang mga tripulante ay nagpipiesta na parang royalty, karne, inumin, at kagalakan na dumadaloy mula sa bawat sulok ng mesa, habang ang kasuplam-suplam na talunan na si Lloyd ay kumagat na parang awkward raccoon sa isang trash buffet. Ipinagdiwang ng kupunan ang kanyang karagdagan sa isang round ng tagay, hindi sinasadyang tinatanggap ang isang sakuna na nakabalot sa isang nakabenda na robe at panlipunang pagkabalisa. Si Lloyd, na mukhang hindi pa niya nahawakan ang totoong pagkain, ay nagsimulang manginig sa kaligayahan. Lumalabas, ang malungkot na sako ay pinalaki sa pagkain ng mga damo, mga kabuti ng dumi, at mga charbroiled na laman ng halimaw na magiging isang goblin dad. Ang kanyang Panginoon ay tila isang pasabog masayahin na baliw na nagluto na parang sinusubukan nilang iset off ang mga landmine sa isang kalan. At gayon pa man ang parehong chef na ito na mahilig sa kabuluhan ang nagturo kay Lloyd ng white magic. Walang paraan na ang maruming ligaw na ito ay lumabas sa buhay na yon, lalo na ang dalubhasa. Pero ginawa niya. Bahagya. Sinubukan ng mga tripulante na alamin ang tungkol sa misteryosong tagapagturo ni Lloyd, ngunit ang mahiyain na slime ball na ito ay halos malaglag ang kanyang inumin nang maalala ang trauma. Bumulong siya tungkol sa mga pagsabog, mga bali ng mga paa, at mga bitag ng kamatayan na nadoble bilang paghahanda sa hapunan. Ang mensahe ay malinaw, ang master na iyon ay hindi lamang nakakatakot sila ay isang walking war crime na may isang kawali. Ganoon pa man, umamin si Lloyd, nanginginig ang boses at lahat na may mabait silang side. Marahil ang uri na umiti habang inihagis ka sa isang hukay ng lava para sa pagsasanay.
Sa sandaling ang lahat ay pinalamanan ang kanilang sarili ng kalokohan, oras na para sa isang diskarteng pagpupulong na ang ibig sabihin ay ang bulag na nangunguna sa bulag habang ang pinakabobo ay gumuhit ng mga napkin. Kahit papaano, sa kabila ng pagiging isang walking day, umupo si Lloyd sa kanilang high-stakes monster planning session. Ang trabaho. Ang isang sakahan ay sinasakop ng isang freak show na halo ng mga halimaw na walang negosyong nagsasama-sama. Isang halimaw na buffet. Isang hentai horde sa mga steroid. Ang mga tripulante ay naglabas ng mga estratehiya tulad ng iakitin sila, sabog sila, at huwag mamatay. Bahagi ni Lloyd. Pagalingin ang mga bagay-bagay. Manatiling buhay. Magmukhang maganda kung maaari, malamang, ngunit ang isang tao ay maaaring mangarap. Ang lahat ng iba ay may matingkad na nakakasakit na mga tungkulin, at samantala si Lloyd ay nakaupo roon na parang isang background nagnisi na walang kritikal na landas. Ngunit hindi siya nagreklamo. Sa halip, tumango siya, determinadong maging pinakamahusay na dampak mula na nakita ng pangkat na ito ng mga half-functional adventurer. Habang ang mga tripulante ay humahagikik at binabaluktot ang kanilang mga trabaho, si Lloyd ay tahimik na lumulutang sa kanyang nakagawian na poodle. Nabuot ng hero party. Tinanggihan na parang inaamag na karot. Mahina, mapapalitan, hindi gusto. Ngunit ang mga bagong weirdo na ito, talagang gusto nila siya. Sinabi nila sa kanya ng walang bakas ng panunuya mas gugustuhin nila ang kanyang hamak na puting salamangkero kaysa sa isang buff clone na may isang hero complex. Nakakaawa ba? Alak? Isang nakabahaging sakit sa isip. Siguro lahat ng tatlo. Pagkatapos ng hapunan, naglakad ang lahat patungo sa inn, maliban kay Lloyd na parang basang umutot sa hangin. Lumalabas na ang kawawang bastard ay hindi kayang bumili ng bubong. Si Guy ay sira, walang tirahan, at sinusubukan pa ring magpanggap na ito ay normal. Mga kasamahan niya. Hindi pagkakaroon nito. Ang isa sa kanila ay nagtulak ng pera sa kanyang kamay at sinabihan siyang tumahimik at matulog tulad ng isang normal na tao. Siyempre, nagpanik si Lloyd na parang may nag-abot sa kanya ng isang leb na granada, pero nag-guilty trip siya sa pagtanggap ng pera sa sobrang kabaitan at peer pressure. Yung tipong parang maiiyak na siya. Ngumiti lang ang iba at sinabihan siyang gawin ito sa misyon. Magandang adventure hazing. Matulog ka na, magpagaling ka mamaya. Kinaumagahan, lahat ay lumabas na presko at naghahanda maliban kung wala man lang silang dalang mga bag. Bakit? Dahil ang kalunos-lunos na dahilan para sa isang puting salamangkero ay lihim na isang Diyos ng imbakan. Tila, hinahakot ni Lloyd ang mga gamit ng lahat sa loob ng isang magic storage space, parang isang uhol ng tao na may mga healing powers. Walang reklamo. Walang pagbaluktot. Tahimik na pagkaalipin. Ang kuponan sa wakas ay nagsimulang matanto ang talunan na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Nang magmakaawa sa kanya ang archer girl na ituro sa kanya ang trick, si Lloyd ay sumang-ayon sa isang nahihiyang pamumula, ganap na hindi alam na ang kanyang hamak na storage magic ay nakakuha lamang sa kanya ng libreng simps habang buhay. Habang umaakyat sila sa matarik na mountain pass patungo sa farm ng kanilang kliyente, nagsimulang magkaroon ng tensyon. Ang mga demonyo ay maaaring tahimik kamakailan, ngunit ang vibes ay nawala. Upang pakalmahin ang nerbiyos, sinimulan ng grupo ang isang laro ng bugtong na nakakatunaw ng utak na nangangailangan ng higit na katangahan kaysa lohika. Mga tanong tulad ng ano ang ginagawa mo sa tsaa pagkatapos ng isang pagkakamali, lumipad na parang mainit na basura at si Lloyd. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ang biro pala ay ang magsabi ng isang bagay na sadyang mali. Isang banyagang konsepto kay Lloyd na ang ideya ng isang biro ay malamang na nakaligtas sa isang sesyon ng pagsasanay kasama ang kanyang master. Binigyan niya ito ng isang shot. Gumawa ng isang lame excuse. At hindi sinasadya sinabihan ng isang desenteng biro. Pumuputok ang tawa. Ang puting salamangkero ay kumurap sa hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon pinagtatawanan siya ng mga tao. Maaga silang nakarating sa campsite, kaya naghiwa-hiwalay ang mga tripulante, mga tolda, kahoy na panggatong, pagtitipon ng pagkain at isang hindi lihim na kahilingan sa pagligo sa sapa mula sa isa sa mga babae. Pawisan, pagod, at 100% na hindi pinapansin ang anumang babala sa panganib, lumaktaw siya para maligo habang ang iba ay nagmamadaling humanap ng mga steak at prutas. Samantala, ang kaka-warm up lang ng monster party. Napunta si Lloyd sa malapit, walang kasiyahang walang kamalay-malay na isang literal na charging list, isang nilalang na may katalinuhan ng isang asar na rhino ay gumagapang sa paligid. Isang segundo, naminita sila ng prutas. Ang sumunod, ang mga puno ay sumasabog sa galit ng reptilya. Snake face lunge. Lloyd? Nataranta. Yung iba? Dove in tulad ng mahiwagang pagwawasak bola. Ito ay kaguluhan, pagsigawan, spell, team combo na halos hindi nagkakaroon ng kahulugan, ngunit kahit papaano, sa pagtutulungan ng magkakasama at isang masamang pagtatapos, ang list ay naging sushi. Sayaw ng tagumpay. Surin. Imbakan magic. Na-activate. Ngunit hindi pa ito tapos. Ang isa pang miyembro ng koponan ay nahiwalay at malapit na siyang masira sa pagsisikap na malaman ang magic trick ni Lloyd. Bumalik sa kampo, nakiusap ang mga babae kay Lloyd na turuan sila ng storage magic. Sinubukan niya. Nabigo siya. Mahirap. Lumalabas, ang e-focus lang na paraan ni Lloyd ay gumana pati na rin ang pagsigaw sa isang bato. Ngunit sa halip na huminto, nagrally sila. Tinawag itong imbakan, bahagyang umiyak at kahit papaano isa sa kanila ang nagpako nito. Yung iba? Half succeed. Ito ay pipi. Ito ay kaibig-ibig. At muntik na nitong gawing kamatis na namumula si Lloyd nang magpasalamat sila sa pagsubok. Hindi kinaya ng lalaki ang papuri. Sa lahat. Kinagabihan, nakita ni Lloyd ang kanyang sarili na may totoong pakikipag-usap kay Yui, ang kanilang loudmouth, ngunit lihim na napinsalang pinuno ng partido. Binuksan niya. Sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang ngayon. Ang kanyang pagkabata. Ang pag-atake ng halimaw na nag-iwan sa kanya ng nag-iisang nakaligtas. Wala siyang pakialam sa trabaho dahil may bayad ito. Nag-alala siya dahil ipinaalala sa kanya ng bukid ang nawala sa kanya. At si Lloyd? Nakinig lang siya. Hindi siya sinubukang aliwin sa pamamagitan ng cheesy lines o pity stares. Tumango lang at inalok na gisingin ang iba para makaalis na sila. Damn. Para sa isang walang kwentang puting salamangkero, nagsisimula na siyang makaramdam ng kaunting walang silbi. Biglang tinamaan ng SNU yung fan.
Isang Baulart Migration, napakalaking halimaw na may mga ulo na parang mga battering rams, ay dumiretso sa bukid. Ang crew ay nagsimulang kumilos. Sumigaw si Lloyd ng e-storage, parang buhay niya ang nakasalalay dito. Dahil ginawa nito, ang koponan ay nagsagawa ng huling minutong diskarte, mga distractions, traps, combo attacks. Maging si Lloyd, ang tinatawag na mahina, ay sumigaw ng mga utos sa kalagitnaan ng labanan at nakinig ang iba. For once, hindi siya deadweight. Nangunguna siya. Ginawa nila. Napatigil ang mga halimaw. Nailigtas ang bukid. Humingi ng tawad si Lloyd sa pangunguna niya. Ngunit pinasara siya ng koponan, mahirap. Pinuri nila ang kanyang pamumuno, ang kanyang mahika, ang kanyang malalaking taktika. Sinabi pa nila sa kanya na asa na sila sa kanya mula ngayon. Halos mahimatay si Lloyd sa gulat. Para sa isang lalaki na hindi kayang bumili ng in-bed noong isang araw, ang tawag na pinuno ay parang isang panaginip na lagnat. Pero tinanggap niya ito. Uri ng. Sa kanilang mga gamit na naka-impact muli sa personal na dimensyon ni Lloyd, ang koponan ay nagmarch sa palabas. Si Yui ay tumakbo sa unahan na parang demonyong squirrel, habang si Lloyd naman ay nahuhuli na parang nalilitong lolo. Tinukso niya siya. Tinawag siyang mabagal. Naghagis ng mga insulto na parang candy. Ngunit may init sa likod ng mga salita. Itong talunan nitong awkward, sira, borderline na walang tirahan na puting salamangkero. Hindi na nag-iisa.